Iba't ibang klaseng sariwang isda na naman ang biyaya sa atin ng ating kalikasan mga kailog. At sigurado mapaparami na naman ang kain natin ngayong araw. Ihanda na ang bahaw. Have a nice day and enjoy watching. Let's go! At dito magsisimula ang ating kwento mga kailog. Makakasama natin dito si Baby Shark at saka si Dikya. At ito na rin nga yung nagsisilbing banding namin mag-aama. At magsisilbi na rin training ground nila sa pamumuhay dito sa probinsya. Nalalagay pa lang, lapu-lapu agad. Woohoo! Mga kailog oh. Nalalagay pa lang, lapu-lapu agad. Hey! 1-0. 2-0. Pangatlo. Wow. Apat. Anak niya. Papa. Yung anak niya. Papa. Sayang. Ite. Ite. Mo makawala. Ayos na naman kailog, ating food trip mamaya. Talakito. At dito naman sa parte ito guys ay napadaan si Purak at nagpapaturo siyang gumamit ng fishing rod dahil sanay daw siya dun sa kawayan. At pagkalagay nga dyan dito ng pamain eh maya maya lamang ay meron na agad siyang nahuli. Pinapahanga tayo ni Purak nitong pagkakataon nito mga kailog. At tuwang-tuwa siya dyan sa part na yan dahil meron siya daw siyang nahuling isa. At kitang-kita niya naman sa mukha niya kung gaano siya kasaya dyan sa nahuli niya ngayon. Kaya lamang ay nung nakahuli siya ng isa ay wala nang sumunod mga kailog. Kaya nagpasya na rin kaming umuwi. At sabi nga ni Purak dyan ay nakachat nga daw yung mga isda. Panandalian daw muna silang may pupuntahan dahil aatin sila ng meeting. Yung mga artificial natin na pain. Hindi naman natin nagagamit. Lagay mo dito dali. Ito, pusit. Hindi naman nagagamit. Hindi dito ang isda. Saka ito. Mga kailog na huli natin rin. Ano yung ating mga nahuli? Kawawa naman ako. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Sariwa. Dating na mo. Susukayan. Sariwa yan. Buhay na buhay pa. Sila po. So dinadala ko tong maliliit na to. Hindi to yung kagaya nung kinilaw natin nung nakaraan. Ibang ano to, dangat ang tawag dito. Dinadala ko yan, pinapakain ko sa aking alagang dog. Sa ating alagang aso si Scar. Niluluto din namin yan tapos papakain namin sa kanya. Lagyan na sa lalagyan. Ito, lagyan sa lalagyan, dali. Ito, lagyan. Ilulutuin natin yan. Kasama na natin dito. Ayun guys, pauwi na tayo. Okay na rin naman. Lulutuin naman natin sa bahay. Tapos lalawakan natin ito ng talbos ng kamote. Tapos dadamihan na lang natin ng sabaw.
At matapos nga ang halos 2 oras mga kailog ay umuwi na rin kami at lulutuin na natin ito. At sa part na ito ay nanguha muna tayo ng mga gulay na ilalahok natin doon sa ating lulutuin. At sinigang nga pala ang lulutuin natin ngayong araw. At ito na yung mga bunga ng mga itinanim natin nung nakaraan mga kailog. At nanguha na rin tayo dyan ng talbos ng kamote. At dito rin lamang ito sa loob ng aking bakuran mga kailog. Ganito talaga sa probinsya, kailangan talaga may mga sarili kang tanim para hindi ka na rin bumili. At dito nga ay nagpainit na ako ng tubig at nilagyan ko lamang ito ng sibuyas. Pagkatapos ay hihintayin lang natin yung kumulo at ilalagay na rin natin yung ating mga gulay. At una na nga natin inilagay yung gulay at sinunod natin yung sikretong pampalasa bago natin ilalagay yung isda pag kumulo na ito. At ito yung mga sariwang isda na nilinis natin mga kailog at sasama na rin natin dyan yung mga halaan na nakuha ni Dikya. At nung kumukulo na nga ang tubig ay inilagay na rin natin yung mga isda. At makalipas nga lamang ang ilang minuto ay luto na itong mga kailog. Handaan nyo na rin ang inyong bahaw at sabayan nyo kami kumain. At talaga namang napakasarap nitong mga sariwang isda. Lalo na sa panahon ngayon na medyo nag-uulan-ulan. At dito nga si Baby Dikya ay kumain na rin. At dito nga sa part na ito mga kailog ay excited na talaga akong kumain. Kaya sinando ko na yung mga nahuli natin. Lalo na yung lapu-lapu. Paborito ko talaga ito. At kinuha ko na rin dyan yung lara. Napakasarap din kasi talagang ilagay ng lara sa sinigang. Maamoy mo talaga yung aroma niya. At talagang kakaibang lasa. Sasamahan mo pa ito ng talbos ng kamote na nagbibigay talaga ng mga sapat na bitamina. Plus yung ating mga napakasariwang isda. Ito lang talaga napakasarap sa probinsya mga kailog. Sariwa na, libre ulam pa. At napakalaki talaga na natitipid natin mga kailog sa mga ganitong pagkakataon. Biruin mo, napakamahalan ng halos lahat ng bilihin. Mapabigas man o mga ingredients na ginagamit natin, mapapasana o nagmamahal ka na lang talaga mga kailog. At kung babasihin talaga natin yung mga kinikita natin pang araw-araw versus dun sa mga presyo ng mga bilihin ngayon ay talagang negative ang mangyayari sa iyo mga kailog. Kaya kailangan talaga natin dumiskarte pagdating sa mga ganitong pagkakataon para kahit papaano ay mabawasan yung mga gastusin natin sa pang araw-araw. Hanggang kailan kaya tayo mag-aantay na tumaas ang ating mga sahod para kahit papaano naman ay merong matira at mabili natin yung mga iba pa nating pangangailangan. Naniniwala ako na darating din yung panahon na yun at ang tanong lamang ay kung kailan. At habang hindi pa nga nangyayari yun, didiskarte muna tayo para makaraos sa paraan na patas ang laban at sigurado ako pagdating ng panahon lahat ng problema natin ay malalampasan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood mga kailog. Hanggang dito na lang muna ulit ang ating video. Kung maaari sana hihingi po sana ulit ako ng isang komento at isang share na rin. Maraming salamat po. Have a nice day and God bless you all.